inyong sarili, kaaya-aya ba ako sa Diyos? Sagutin nyo ang inyong sarili. At titiyakin ko, marami mga sabi dito, hindi ako kaaya-aya sa Diyos. Marami ang magsasabi, hindi ako kalugod-lugod sa Diyos. Marami pa rin ang magsasabi, hindi ako banal sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang ating mga kaisipan ay hindi pa lubos na nagbago. Kalooban pa rin natin ang mas madalas na susunod sa araw-araw ng ating buhay. Titiyakin ko, marami dito ang hindi nakakapanalangin araw-araw. Sino ang guilty dito na hindi nakakapanalangin araw-gabi? Mga kapatid, mga anak ng Diyos, hindi ako mabubuhay nang hindi ako nananalangin araw-araw. Hindi ka nananalangin, kasalanan mo na yan sa Diyos. Hindi ka nagbabasa, kasalanan mo na yan sa Diyos. Paano pa kaya ang iba mong ginagawa? Paano ba ang ating mga kasalanang nagagawa ay nawawala sa buhay natin? There's no other way but repentance and by praying. Siyempre, ang pagsisisi ay dinadaan sa pananalangin. Kaya, sino kaya dito ngayon ang santambak ang kasalanan sa harap ng Diyos? Mga kapatid, kung tayo lang ay nasa Old Testament, marami na ang namatay sa harap ng gawain ng Diyos. Alam niyo po, nais ng Panginoon sa harap ng kanyang banal na presensya. Haharap tayo sa kanya nang walang dungis at walang kapintasan. Sinisikap pa natin, mga kapatid, na ang buhay natin ito ay maging ganon sa salita ng Diyos. Niyalamat ba natin ang kanyang salita na maging katulad tayo ng kanyang salita? At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Alam niyo po, kung hindi magbabago ang ating pag-iisip, hindi niyo mapapatunayan kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kung hindi kayo magpapasya na ang kalooban mo ay sugo mo na, at lubos lang magbago ang iyong pag-iisip, hindi mo lubos na mararanasan na makita kung gaano kaya-aya at kalugod-lugod ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah! Sino ba dito sa araw-araw ay nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga ginagawa sa kanyang buhay? At sinasabi sa Diyos, napakabuti mo, Panginoon. Mga kapatid, dapat nating pasalamatan ang Diyos. Ibalik sa Kanya ang mabubuting bagay na ginawa sa atin. Kapag ang Diyos ay nagpala sa iyo, ihahanapan ka niya ng kagantihan. At kapag hindi mo ibinigay ito, mga kapatid, ang salot at sumpa ay ang bibigay ng Diyos, kapalit ng iyong kawalan ng utang na loob sa Kanya. Alam niyo po, sino ba dito magugulo pa ang tahanan? Alam niyo ba, walang Kristiyanong pupunta sa rapture. Ang binabanggit ko ay parehong mananampalataya, no? Parehong mananampalataya na aakyat sa langit. Of course, pag hindi believer ang asawa mo, talaga huwag kang umasa na may kapayapaan dyan. Pero ang binabanggit ko ay ang mga asawang mananampalataya. Hindi mainam ang mga mananampalataya na di nagkakaisa sa pananampalataya. Mga anak ng Diyos, ang Israel ay type ng Old Testament. Ang Israel sa Old Testament ay type siya ng bride sa New Testament. Tayo ang bride sa New Testament. Na sila ay lumalabas mula sa Ehipto. At ang Ehipto ay tipo at larawan ng sanglibutan sa ating panahon. Amen. Ang Israel ay nagmamarcha. Galing sila ng Egypt. Papunta ng Canaan, ang Promised Land.
mga kapatid. At gayon ang bride sa New Testament. Spiritually, tayo ay naglalakbay palabas sa sanglibutang ito patungo sa promised land sa pagbabalik ng ating Panginoon. Church, habang ang Israel ay naglalakbay, sa chapter 22 ay naparaan sila sa bayan ng Moab. Ang Moab, mga kapatid, ay type ng mga churches na denominasyon sa ating panahon. So, along the way, nandiyan ang Moab humarang sa kanila. Ang Moab ay type ng mga churches na organized sa ating panahon. Ang Israel ay type ng bride na naglalakbay palabas sa sanglibutang ito. Kumusta mga kapatid? Gaano ka na kalayo sa paglalakbay sa ating Panginoon? Tandaan niyo po mga kapatid, habang naglalakbay, mayroon pong mga namatay. Dalawa lang ang nakapasok sa promised land. Ganon po katindi ang Diyos. Sino ba yung mga namatay doon? Yung mga masasama ang mga pag-iisip. Yung mga marurumi ang buhay. Nakuha niyo ba mga kapatid? Yung mga hindi tapat sa Diyos. Namatay sila sa ilang. Hindi sila nakarating sa promised land. Bakit nakapasok si Joshua at si Caleb? Sapagkat sila ay napakamasunurin sa salita ng Diyos. Ating tignan mga kapatid sa Book of Joshua, sabi ng Biblia, chapter 14, Book of Joshua chapter 14, verse 9, at si Moises ay sumumpa ng araw na yaon na nagsasabi, tunay na ang lupain na tinuntungan ng iyong paa ay magiging isang mana sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman, sapagkat sumunod kang lubos sa Panginoon mong Diyos. Tatanungin ko kayo mga kapatid, masunurin ba tayo sa kanyang salita? Pag sinabi ba ng Panginoon, ito yung salita niya, ano ba ang ginagawa natin sa kanyang salita? Nire-remedyohan ba natin? Ginagawa ba natin ang paraan? Tatanungin ko kayo mga kapatid, masunurin ba kayo sa salita ng Diyos? Kung hindi kayo masunurin, pagkisihan niya yan. Hindi po tayo naglalaro, mga kapatid. Hindi tayo naglalaro, mga anak ng Diyos. Ang paglilingkod ay isang seryosong bagay. Wala pong dapat maglaro, mga kapatid. Yung inyong mga anak, habang lumalaki yan, turuan nyo silang lumakad sa kalooban ng Diyos. Dahil kapag ang mga anak ninyo ay lumaki na masuwayin, kau magulang, malaki ang pananagutan mo sa Diyos. Hindi ka karapat dapat pagkatiwalaan ng Diyos na pagkaroon ka ng anak. Nakuha niyo ba mga kapatid? Ang anak mo na ihandog sa gawain, lumaking masuwayin, anong meron ka na magulang ka? Kapag ang anak mo ay lumaking masuwayin, inihandog sa church at lumaking masuwayin, ikaw magulang ang may malaking diferensya. Hindi ka lumalakad sa kalooban ng Diyos. Dahil kung ang anak mo ay isang masuwayin, pagkapakita yan kung ano ang iyong spiritual. Ang tinutukoy ko mga kapatid, mga believer na mga pamilya,